Pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, 2 araw bago ang inaugurasyon ng mga bagong leader ng bansa, nakabantay ng buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa iba't ibang mahalagang lugar para ibigay sa inyo mga pinakasariwang pangyayari. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio, kasama si Connie Sison. At live mula rito sa Quirino Grandstand, ako po si Rhea Santos. Bukod kay Rhea Santos ang nasa Quirino Grandstand, nakatutok si Oscar Oida sa Quezon Memorial Circle kung saan idaraos din ang inaugural street party. Nakabantay naman sa bahay ni President-elect Noynoy Aquino sa Times Street sa Quezon City si Tricia Zafra. Muling magpupulong ang inaugural committee at NCRPO ngayong umaga para plantsahin ang mga pinal na detalye ng inaugurasyon. At para po sa latest sa Quirino Grandstand, punta na natin ating kasamang si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, round the clock na nga ang ginagawang paghahanda dito sa Quirino Grandstand para sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay sa Miyerkules. Sa mga oras na ito ay nilalatag na po ang sound system at iba pang technical na aspeto na gagamitin sa inaugurasyon. 90% ready na nga raw po ang Quirino Grandstand ayon sa DPWH. Structurally safe na raw ito para sa magaganap na makasaysayang inaugurasyon. Nailagay na rin po itong 30-meter canopy na extension ng bubong ng grandstand para hindi mainitan o maulanan ng ating bagong presidente at vice-presidente. Nakapalibot na rin po ang tela na may kulay ng ating watawat sa grandstand. Maging ang media platform po na a-accommodate sa 1,500 accredited media ay nakatayo na rin. Samantala mga kapuso, hindi pa rin nawawala ang normal na takbo ng buhay sa palibot ng grandstand. Kasabay ng pagsikat ng araw ay tuloy ang mga kapuso natin na nag-jogging at nag-ehersisyo. At ayon po sa MPD, hanggang bukas na lang daw sila papayagang maglibot dito sa grandstand. Actually kasi student ako, so after no is yung class, so every morning ako nag-jogging. Neta. Samantala mga kapuso, silipin naman po natin ang paghahanda sa Quezon Memorial Circle kung saan idaraos itong inaugural street party. Sa mga oras na ito ay ilalagay na daw po nila yung speaker, platform at maging ang media box sa lugar. May live report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rhea, sa Miyerkules pa nga itong inaasang street party matapos ang panunumpa ng susunod na Pangulo. Pero sa ngayon pa lang talagang nakikita mo na kung gaano ka-grande itong inaasang na street party sa Miyerkules. Makikita ngayon na dito sa Quezon Memorial Circle itong paghahanda. Inakita natin yung inaasa na pagpwestuhan ng mga media. Medyo may kataasan dahil inaasahan dudumugin ito ng napakaraming tao. Dahil alam natin na free admission ito, Rhea, kung kaya't inaasahan na marami talagang sasadya dito para makiparty dun sa victory party ng susunod na parating na Pangulo. Yung stage naman nakikita natin ay medyo nakatayo na, nakahandaan na rin dyan yung mga platform, dumating na rin yung mga speakers, Rhea, at inaasahan mamaya ay sisimulan na itong ilatag dito sa paligid ng venue kung saan nga gaganapin yung party. Nakakuha rin din ng impormasyon na mamaya-maya ay maglilibot dito yung mga kawani ng QCPD para matiyak ang seguridad dito at para nga malatag ng maayos yung kanilang magiging proseso sa pag-maintain ng peace and order, lalo pat gaya na nasabi natin kanina, Rhea, inaasahan ang pagdagsa ng napakaraming tao sa darating na Miyerkules. Rhea? Maraming salamat Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Quezon Memorial Circle. Silipin naman natin ang sitwasyon sa tahanan ni President-elect Noynoy Aquino. Live mula sa Times Street, mag-uulat po si Tricia Zafra. Tricia. Rhea, nananatili pa rin tahimik at wala pa rin namang aktibidad dito sa tahanan ng mga Aquino sa Times Street sa Quezon City kung saan nananatili si President-elect Noynoy Aquino. Gayunman, Rhea, nananatili pa rin yung mga posters, tarpaulins, yellow ribbons sa mga gate ng mga bahay rito sa mga poste at puno na nagbibigay pugay at pagbati sa bagong halal na Pangulo. Maghapon at magdamag naman itong binantayan ng Presidential Security Group at may mga namataan din tayo mobile mula sa Quezon City Police Department di kalayuan rito sa Times Street. Samantala,
Samantala, Rhea, hanggang sa mga oras na ito, ayon sa mga security personnel na nakaposte sa harap ng bahay ng mga Aquino, wala pang abiso sa kanila kung may mga personalidad bang bibisita rito o darating o kung may lakad ba si Aquino ngayong umaga. At yan muna ang sitwasyon dito. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Trisha Zafra. Alberto Romulo mananatiling kalihim ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng Aquino administration. Bukod kay Romulo, sino-sino pa kaya sa kasalukuyang gabinete ang mananatili sa kanilang pwesto? Narito ang report ni Lia Manyala. Pasado alauna ng hapon dumating si Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo sa Times Street matapos ang pakikipagpulong kay President-elect Noynoy Aquino. He offered me to remain as Secretary of Foreign Affairs. I was honored and I've accepted. Bukod sa matagal na niyang kaibigan ng mga Aquino, naniniwala rin daw si Romulo sa kakayahan ng bagong Pangulo. President Noynoy has a program that we all believe in. He's a man of integrity. Magkasunod naman dumating ang napabalitang napipisil na bagong Health Secretary na si Dr. Enrique Ona, ang direktor ng National Kidney and Transplant Institute, at si DOH Secretary Esperanza Cabral. Ma'am, short lang, ma'am. Wag na. Short lang, ma'am. Sandali. Hindi. Wala lang. Very informal po. Just discuss about healthcare and health situation of the country. Yun lang naman. No offers? No offers. Any other cabinet check? Nag-courtesy call din kay Aquino si dating Philippine Ambassador to the U.S. Albert Del Rosario, pati si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Nitong Biyernes, sinabi ni Aquino na kanyang iaanunsyo ang kumpletong listahan ng kanyang gabinete sa Martes, isang araw bago ang kanyang inaugurasyon. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Chorale Group nakakanta sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Todo ensayo na. Narito ang report ni Rida Reyes. Ito ang piyesang nagbigay sa Kilyawan Children's Choir ng gintong medalya sa 5th International Choir Games sa Austria noong 2008. Nag-e-ensayo na ang grupo, hindi para sa isa na namang kompetisyon, kundi para sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Ngayon, kilala nila kung sino yung nanalo, kilala nila kung sino talaga yung president, matuturing na presidente nila. So I think magandang maging part sila ng historical event na ito. Sobrang saya po kasi makikita ko na po si Noynoy Aquino. In this way, we're actually serving our country. Nagpa-practice lang kami and then we've been trying to release our stage fright. Pati ang kanilang mga magulang, excited nang mapanood sa entablado ang kanilang mga anak. That's something talaga